101.7 Kalahi mo, Wagas Mandin. Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Live po tayong maririnig ngayon dito lang po sa 101.7 Kalahi FM. At syempre, pwede nyo rin pong mapanood ito sa sa aming Facebook page live. Hanapin niyo lang po yung 101.7. Meron din po kami sa sa YouTube pagka gusto niyo pakinggan at panoorin. Hanapin niyo lang po yung programang Balita at Talakayan. Medyo makulimli yung ating panahon at medyo malakas panahon pa yata ng amihan ngayon medyo maulan. Sana naman wala nang bagyong dumating makalipas sana itong taong ito na may raos natin itong Pasko at itong bagong taon na walang masamang panahong darating At syempre doon sa ating mga kababayan na lagi nating binabanggit yung pag-iingat po sa pagpapatakbo ng inyong mga sasakyan. Mahirap po pag na-aksidente, lalo-lalo na ngayong panahon na ito, madami pong kasayahan yung may mga party, may mga Christmas party pag nakainom. Wag na po mag-drive at baka ma-aksidente lang po tayo. Ingat-ingat po tayo. Lagi pong i-check yung ating mga sasakyan kung ayos po yung lahat ng party nito. At syempre, yung paalala natin, madaming mga celebration ngayon, yung mga Christmas party. At hindi maiwasang uminom, wag pong magpakasagad. Magtira po ng panlakad at saka yung pagdadrive nyo ay ingat-ingat po. Para po makaraos itong taon na ito ng kumbaga walang nangyayaring kumbaga mga sakuna sa inyong buhay. Antayin po natin yung ating kapartner tatawag po yun at para makabati naka-phone patch po siya medyo may nilalakad po. Siyempre baka ma-champion po natin si Congressman Arnan Panaligan, ma-interview natin. Nasa kongreso po at mukhang busy po ngayon. Kahapon nung isang araw yata ay yung pinag-uusapan yung presyo ng bigas at syempre yung binabati natin si Congressman Arnan Panaligan dahil itong rice tarification law finally naamyandahan na siya yung principal author nitong batas nito. Isa ito sa pinangako niya nung hindi pa siya congressman at malaking tulong ito para sa ating mga magsasaka itong pagkakaamyanda ng rice tarification law. Tatanong natin kung ano yung mga nakapaloob na tulong na may bibigay nito sa ating mga magsasaka. Alam niyo ito'y usaping pambansa na ito hindi lang po ito sa Oriental Mindoro. Ang issue po ng rice tarification law. At nagpapasalamat tayo at talagang ito'y
pinagkabalahan na talagang tinupad ni Congressman Ardan Panaligan yung kanyang pangako para doon sa ating mga magsasaka. Habang inaantay natin yung ating kapartner, siguro babasa muna tayo ng ilang national na balita, ano? Tingnan natin kung yung ano ba yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito. Ito yung isa sa balita ngayon. Yung NBI didesisyonan kung kakasuhan si Vice President Sara. Ito siguro yung may kaugnayan doon sa pagbabanta niya sa ating Pangulo, kay Pangulong Ferdinand Marcos, doon sa ating First Lady, kay First Lady Lisa Arneta Marcos, at syempre kasama dito yung yung ating Speaker of the House, si Romualdez. At ito yung balita, asahan sa Enero na maglalabas na ng rekomendasyon ang National Bureau of Investigation kung dapat na isulong ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa death threat niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na lahat ng ebidensya, mga testimonya ay susuriin at pag-aaralang mabuti para madetermina kung sapat para sa paghahain ng reklamo laban kay Duterte. Anya, kahit prioridad ang sinasagawang investigasyon ukol dito, nagkataon naman na Christmas season kaya posibleng matapos ang deliberasyon at final report ng panel of investigator. Tayo na po, usap sa magkahap para sa bayan. At posibleng sa unang dito pa lamang may pasana ang rekomendasyon sa Department of Justice nitong December 11 na hindi po sinipot ni Duterte ang pagdinig sa NBI at dahil pa ipinaabot sa kanyang abogado ang liham na nagdininay sa akusasyon. Hindi naman sinisiran ng NBI ang liham bilang counter affidavit dahil hindi naman ito sworn statement. Una nang pinabuksan ni Duterte ang NBI na sinasabing hindi niya makakakuha ng tatas na desisyon. Nagdagdag pa ang inaing na dapat ding aksyonan ng ahensya ang banta sa kanyang buhay. Nakasaad din sa liham ni Duterte na ang NBI ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Justice Secretary Crispin Remulla habang si Executive Secretary Lucas Bersamin ang nagpalabas ng pahayag na agad na imbestigahan at aksyonan ang nasabing issue. Kaya pinili nito na huwag na magbigay ng paliwanag. Ayun, ay mukhang makakasuhan, kaya lang next year pa madidesisyonan. Ito ang itong ikakaso ng NBI dito sa death threat na sinasabi nga. Sinasabi naman nung kabilang kampo meron din daw death threat sa buhay ni Vice President Sara Duterte. At ang issue nga ngayon, 'di ba, yung parang hindi tatanggapin ni Vice President Sara Duterte yung mga security galing sa AFP. At ang sabi kukuha ng ng mga private. Aba ito kaya illegal. Sino magpapasweldo sa mga 'yan? Syempre pagka private na 'yan maaring personal na pera siguro ni Vice President Sara Duterte ang gagastusin diyan. At kung ang gobyerno naman ay tingnan natin kung legal ba na ang gobyerno ang magpasweldo kung kukuha sila ng private security. Ito pa, loyalty check ang sinagawang command conference na pinangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Campo Crame, bunsod ng hidwaan nito kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jane Fajardo, matagal nang naka-schedule ang conference at wala itong kinalaman sa gulo. Ani Fajardo, nananatili silang tapat sa kanilang tungkulin. Sinumpaang tungkulin. Time and again, we keep on saying that the PNP will remain loyal to the Constitution and to our duly constituted authorities, ani Fajardo. Layon lamang nito na iulat ng PNP sa Pangulo ang mga naging tagumpay sa kanilang mga ikinasang operasyon sa mga nakalipas na buwan. Gayon din ang mga nakahanay pang plano nito sa hinaharap. Sinabi pa ni Fajardo na magbibigay daan din ito para sa Pangulo na ilatag ang kanyang mga direktiba sa mga kasalukuyang
kampanya ng pamahalaan gaya ng pagsubil sa pugo, illegal na droga at krimen. Kasama ng Pangulo sina Interior Secretary Junvic Rimulya, PNP Chief General Romel Francisco Barbil at Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Tiniyak ni Fajardo na hindi sila papaapekto sa bangayan sa politika at tanging konstitusyon lamang ang susundin. Ayun. Eh, tama lang naman talagang dapat talagang ang katapatan ng ating Armed Forces of the Philippines ay sa taong bayan, hindi sa mga politiko. Kasi yun ang dapat pagsilbihan nila eh. At madami tayong issue ngayon sa sa national. Kasi yung mga nangyayari ngayong banggaan ay sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente ay medyo pataas ng pataas yung level Oh. Okay, ba nasa linya na yata natin yung tong aking partner, pababatiin ko muna. Partner, bati ka muna. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig at walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunang balita talakayan. Kasama Sandy, good morning. Good morning, kamusta? At medyo maulan, pero umiinit at hindi mo maintindihan yung panahon, partner. Kaya medyo ingat-ingat sa pagdadrive, madulas yung karsada natin pagka ganyang panahon. Saka alam mo, yung karagatan natin medyo malakas ang alon, Oo. At yung mga sabi nga ng mga ilang mga biyahero ay mukhang kahit hindi sila naglalasing ay mukhang nahihilo. Kabababa lang natin ang barko kanina, partner, kasi galing tayo Manila. Medyo okay naman yung dagat kanina, pero kahapon kasi balikan tayo, medyo malakas kahapon at mukhang kahapon ay walang biyahe yung maliliit na barko. Yung mga ocean jet tsaka yung super cat ay pagka malakas, partner, kasi tinitigil yung biyahe ng mga yan. Sinususpendido kasi delikado. Mabibilis ang takbo niyan eh. Baka sumemplang pag malakas ang alon. Speaking of yung mga biyahero natin, alam mo, isa sa mga inaasahan nila na sana ay mag-roll back naman itong pamasahe sa barko kasamang Sandy. Oo. At alam mo, isa ito sa malaking factor kung bakit yung mga inaangkat nating mga produkto galing sa ibang probinsya, katulad sa mainland Luzon, ay mataas ang bentahan dito sa atin dahil siyempre malaki at mataas ang pamasahe dahil sa singil itong mga shipping lines na ito. Totoo, partner, at yan ay matagal na rin naman nating pinapanawagan, lalo na dito sa atin sa mga nunungkulan. Yung mga politiko na nakaposisyon ngayon, matagal na natin pinananawagan yang dapat siguro maimbestigahan yung pamasahe ng barko. Dahil kung titingnan mo, partner, yan ay nung wala pang pandemic, tanda ko nasa 1.5 lang yata yung sasakyan eh. Yung sasakyan na mga SUV. Ngayon, pumapatak, partner, ng 3.2 dahil tinaas yan ng pandemic. Sumabay pa yung taas ng diesel. Pero wala na yung pandemic, partner at medyo mababa na rin naman yung diesel. Siguro dapat maimbestigahan. Baka may pagmamalabis na dito sa pamasahe natin sa barko. At yung sinasabi mo na mga inaangkat na produkto, ang kawawa talaga, partner, diyan yung mga end user eh. Kasi yung mga negosyante diyan, ipapatong lang naman nila yung yung mahal ng pasahe doon sa kanilang produkto. At ang magsasuffer yung mga namimili, partner. Kaya mahal bilhin sa atin ultimong gulay, mahal gawa nga doon sa kasama na diyan sa mataas sa pamasahe. Ang problema, partner, ang sinasabi nila deregulated daw yan at hindi daw pwedeng pakilaman. Kumbaga, hindi ko alam kung dapat sino talagang ahensya ang dapat nag-iimbestiga diyan sa pamasahe sa barko, partner. Which is kung merong political will yung ating local government sa ating lalawigan, kaya nilang imbestigahan yan kasamang Sandy. Yung at sinasabi. kaya nilang ipatawag at kahit papaano ay magkaroon sila ng manifesto para imbestigahan at pag-usapan itong napakataas na singil ng pamasahe. Kasi kung titingnan natin, biruin mo, naulit mo nga noong bago mag-pandemic yung pamasahe no, nasa 1.5, 1.7. Oo. Ngayon, 3.2, almost 3,400 Yes. times 2. Oo. Na nung panahon na yan kasamang Sandy, ang presyo ng diesel natin
ay nasa 45 pesos to 48 pesos. Ang diesel lang naman ngayon, magkano? 52, 56. Almost 6 pesos or 8 pesos or 10 pesos na ang mas mataas compare noon. So bakit naging times 2 ngayon yung singil nitong mga shipping company na ito? Di ba? Anong logic? Hindi naman tayo mathematician. Pero napakasimple, kahit siguro grade 1, section 11, maiintindihan bakit nagkaroon ng times 2 na ganun lang kalaki lang naman yung price difference do sa presyo ng per liter nitong ating mga diesel. Kaya nga, So partner, ano ngayon ang aksyon ng aksyon ngayon ng ating provincial government? Oo. Ano ngayon ang aksyon ng ating city government? Kasi majority ng mga bumabiyahe from Calapan going to Batangas ay galing sa lalawigan natin. Nasaan ang kanilang concern? Nasaan ang kanilang malasakit? Yung sinasabi nila na galing at malasakit. Oo. Nasa ng nasaan galing na at yun? malasakit. Oh, Yun nga, partner, di ba? Kasi parang hindi na makatuwiran talaga yung taas ng pamasahe. Talagang halos hindi lumampas pa sa doble yung tinaas nung ating pamasahe. Siguro dapat talaga matagal na natin panawagan ito nakakapagtaka. Merong isang kandidato na yan yata yung nag-file yata, pero wala rin naman, nakakaduda rin naman dahil eleksyon maaaring ginamit lang sa pag-ingay. ginagamit lang sa pag-iingay. Siguro dapat ang umaksyon dito kung ito ina-actionan ng individual, bakit ang ating provincial government o kaya yung ating mga LGU dito hindi magsama-sama sila para aksyonan yung problema na yan. Sabi nga, pag may paraan, may magagawa. Pagka ayaw, talagang wala. Kita mo, di ba, yung problema natin sa pier sa Batangas, yung matagal na natin pinapanawagan. Ngayon, at least nagkaroon ng kaunting pagbabago diyan, yung ating mga mananakay diyan. So, ibig sabihin, pag tinatrabaho talaga, pwedeng magkaroon ng resulta. Kaya nga, minsan nagdududa tuloy yung ating mga kababayan, yung ibang kababayan, ang sinasabi, baka may mga porsyento na diyan yung ibang politiko, kaya hindi binababayan. O baka naman merong business, may business agreement. O kaya may business agreement, o kaya merong may mga pampolitikang usapin diya sa kaya hindi bumababa, hindi magalaw-galaw yung yung mga pagpapababa ng ating pamasahe diya sa barko. Which is kung titingnan mo kasi sa ibang areas hindi naman ganun kataas yung pamasahe. Compare mo sa Visayas area. Sa dami naman natin ng mga port of origin na pinanggagalingan, halimbawa, galing from Iloilo to Negros Occidental, from Negros Oriental to going to Cebu. Hindi naman siya ganun kataas yung presyo ng pamasahe. So bakit, tataka ako, bakit dito sa atin, wala man lang tayo nakita nag-file ng aksyon o petisyon itong ating meron ka bang nakikita? Meron ka bang naririnig? Meron ka bang natatandaan? Wala nga, partner, wala nag-file ng petisyon na mula sa ating local government wala man lang para imbestigahan yung yung isyong yan? Wala man lang makaisip, partner, na kumbaga itong lahat ng ating mga LGU dito, hindi lang dito, pati yung Occidental Mindoro at saka yung nautical gumagamit ng nautical highway na dumadaan dito, dapat siguro wala man lang mag-initiate na magsama-sama sila para magkaroon ng petisyon. Doon sa kinaukulan na paimbestiga kung bakit hindi pa maibaba yung pamasahe diyan sa barko. Ang kawawa yun. Ang kawawa, partner dyan. Ang kawawa, partner dyan. Sige. Kaya naman ng LGU kasi sila ay dumuduong dito sa ating lugar. Nakikita nila. Hindi ba kayang kursahin yan ng local government natin na parang sumusobra naman yata na kayo. Pag-usapan natin. Saan ba tayo mag-meet in halfway na hindi naman talo yung mga commuters namin, mananakay namin. Sino ba tatangkilik sa inyo? Although obligado yung aming mga kababayan para magtawid ng kanilang mga produkto ay sasamantalahin na lang, di ba? Yung mga sistemang ganun. Sana yung sinasabi natin kasamang Sandy, yung concern, yung malasakit doon sa ating mga kababayan na mga mananawid. Dahil alam mo yun sa mga estudyante na lang kasama sa atin, kasi sino na ba yung
ang sinasabi natin mga porsyento na dinidiscount mula sa ating government, subsidized naman ng gobyerno yan eh. Oo. Yung percentage na tinatanggal, di ba? Ibig sabihin na dapat ang tamang presyo ay mapapunta doon sa tax na para sa ating gobyerno ay nababawasan dahil doon sa mga discount, sa mga student discount fare, sa mga senior citizens, PWD, ay subsidized ng gobyerno yan eh, di ba? Oo. Kaya nga, partner, tsaka nakakaawa dito, partner. Hindi lang yung mga mananaki, kundi yung ating mga kababayan dito na kahit hindi naman lumuluwas yung mga yan, apektado yung mga yan eh. Dahil doon sa mga binibili nilang mga pagkain, yung mga bagay, kasi mahal nga. Produkto. Yung mga produkto na galing sa kabila, mahal. Kasi nga, dyan ipinapatong ng mga negosyante yun, ng mga mangangalakal. Kumbaga, dun, pinapatong lang nila yung presyo do sa pamasahe. Kaya nagsasuffer diyan yung ating mga kababayan dito, yung mga namimili dito. Napansin mo mamahal ng mga kahit katay, mga gulay, mga malalaking patong diyan eh. Gawa nga nung mahal yung pamasahe. So dapat siguro talaga matingnan na ito, maimbestigahan na kung bakit hindi talaga ito maibababa. Ang lagi sinasabi, ito ay deregulated daw ito. Parang walang magawa, di ba? Siguro naman may paraan, may ibang paraan. Kung yung problema natin nga sa pier, 'di ba? Nagawa ng paraan. Matagal natin di pinanawagan 'yan. Ang concern kasi dito ay yung public ito eh. Public concern ito yung sa ating riding in public eh. Kung alam mo tama ka, kung merong paraan ay dapat nagagawan pagka talagang ginusto. Oo. Ano bang gugustuhin nyo? Anong gusto nyo ngayon? Malapit na election. Malapit na election na mapapasama siyempre ito sa mga issue. Madami tayong issue kinakaharap pagdating dito sa Oriental Mindoro. Talagang madami. Kung sa problema, madami tayong problema. Nandiyan yung problema natin sa kuryente, nandiyan yung problema natin sa pamasahe sa barko, nandiyan yung problema natin doon sa pagkaka-approve ba ng paghahakot ng armor rack, nandiyan yung pagkaka-delay nung ating regional hospital. Paano? Isipin mo parte itong regional hospital natin na-delay samantalang kita na yung liwanag na para matugunan yung problema natin sa health. Dapat ito madesisyonan hindi dapat ito pinatatagal dahil habang pinapatagal mo yan, pinagkakaitan mo ng serbisyong maganda yung ating mga kababayan. Alam mo, nakakatuwa itong mga tatlong mayors ng Romblon Province kung saan nakapanayam nila Kuyang Robert at nila kasamang King, itong tatlong mayors na ito na kung saan sila sumusuporta. Suportado nila yung panukala ni Congressman Panaligan na i-convert itong ating provincial hospital into regional hospital. Alam mo kung bakit? Kasi itong bayan ng Sibali, nasakop ng lalawigan ng Romblon. Ang nito, ang ambulance nito kasamang sabi nasa Pinamalayan eh. Na which is ang mga kanyang mga constituents doon sa Sibali na yan ay nakikinabang dito sa ating provincial hospital. Kaya sila sumusuporta dahil kung nakikita nila yung kung ano yung serbisyo ngayon, sana nga ang sabi, di ba, sana mabago na at maging maayos Actually, ang serbisyo dyan. Actually, partner, may balita akong babasahin tungkol diyan. Ito balita ito ni Caribur kaya lang tinagalog ko na ito para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Itong galing kasi sila sa sa Sibali. Alam ko meron silang mga nilakad diyan sa Sibali at nakapag-interview doon. Ito nga yung sinasabi mo na sinusuportan ito ng mga mayor, no? Ito yung balita, lubos na sumusuporta ang tatlong lokal na pamahalaan ng Romblon sa House Bill number 2116, isang batas na naglalayong gawing Mimaropa Regional Hospital ang Oriental Mindoro Provincial Hospital. Na pamamahalaan, pupundahan at susuportahan ng mga profesional at may kakayanang manggagamot mula sa Department of Health. Ang mga alkalde ng tatlong isla sa Romblon, Concepcion, Sibali, Banton at Corcuera, Simara sa pangunguna ni Concepcion Mayor Nikon F. Pamirunag ay nagpahayag ng kanilang buong suporta sa mga mamahayag mula Oriental Mindoro. Ayon sa kanila, lubos nilang sinusuportahan
ang konbersyon ng Oriental Mindoro Provincial Hospital bilang isang regional hospital na pinamamahalaan ng DOH na maaari ring tawagin bilang sarili nila dahil bahagi rin sila ng rehiyon ng Mimaropa o Mindoro Occidental at Oriental, Marinduque, Romblon, Palawan. Aminado kami na nag-aalangan kami noon dahil ang ospital ay para lang dapat sa mga taga-Oriental Mindoro. Hindi ito nangangahulugang hindi kami tinatanggap sa Oriental Mindoro Provincial Health. Ngunit nagkaroon kami ng pakiramdam ng pag-aatubili ngayon. Kung ito ay makonvert, masasabi namin isa na rin itong pag-aari ng buong Mimaropa. Ayon kay Mayor Pamirunag na dating Undersecretary of Labor sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasama ni Pamirunag sina Mayor Milagros Padiranga ng Banton at Mayor Elmer Provelda ng Corcuera, parehong mga bayan na nasa isla ng Romblon. Ang House Bill na 2116 ay naglalayong kunin ng DOH ang pamamahala at pondo ng kasalukuyan. Hindi maayos na operasyon ng Oriental Mindoro Provincial Hospital na pinangyangasiwaan ng provincial government ng Oriental Mindoro. Ang naturang hospital ay matagal nang nagiging problema para sa mga mahihirap na pasyenteng mula sa mga karatig isla na naghanap ng abot kaya o libreng serbisyong medikal. Ang House Bill number 2116 na pangunahing sinulong ni Congressman Arnan Panaligan ng unang distrito ng Oriental Mindoro ay nakapasa na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa mababang kapulungan. Sa isang budget hearing ng House Committee on Appropriation, inihayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang kanyang pagsuporta sa pag-take over ng DOH sa OMPH bilang isang mas praktikal na solusyon. Ang pag-convert ng Oriental Mindoro Provincial Hospital bilang pasilidad na pinamamahala ng DOH ay magbibigay ng mas maayos at mas mataas na kalidad ng serbisyong medikal, garantisadong pondo, sapat na medikal na supply at kagamitan, at tamang bilang ng mga espesyalistang doktor at healthcare professional. Paliwanag ni Congressman Arnan Panaligan, makikinabang din ang kasalukuyang staff ng Oriental Mindoro Provincial Hospital sa mas mataas na sahod at benepisyo sa ilalim ng pay scale ng pambansang pamahalaan. Dagdag pa ng mambabatas ng Oriental Mindoro, ang Mimaropa ay binubuo ng mga isla ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Isa ito sa ilang rehiyon sa bansa na walang DOH-operated regional hospital. Tinatayang 3.2 milyong mamamayan mula sa Mimaropa ang tiyak na makikinabang sa pag-upgrade na magpapabuti ng malaki sa access na healthcare ng mga mahirap na residente sa rehiyon. Ito yung balita ni Caribor English ito, kaya lang tinagalog natin. Alam mo, parte ito nakakatuwa na talagang isipin mo yung mga mayor sinusuportahan ito. Kasi nga ang feeling nila ito hindi katulad ng Oriental Mindoro Provincial Hospital natin ngayon. Feeling nila talagang para lang sa Oriental Mindoro itong hospital na ito. Pero kung magiging regional ito ay parang kanila na rin. At ang maganda na partner dito, yung sinasabi nga, yung serbisyo ay gaganda. Ay ano pa bagang dapat nating isipin dito? Kailangan pa ba natin patagalin at i-delay yung pagkaka-convert ito, samantalang naandyan na mismong si Secretary Herbosa mismo nagsasabi nga na mas gusto niya na itong kasalukuyang provincial hospital ang gawing regional, kasi dadagdagan na lang dadagdagan na lang ng mga gamit at mga doktor, mga nurses. Habang tumatagal yan, napapagkaitan ng magandang serbisyo yung ating mga babayan. Sana ito pag-isipang mabuti ng provincial government na hindi na dapat patagalin kung ang pinopropose nila partner dito, yung lumang provincial hospital, ay magtatagal pa ito. Isipin mo, 7 taon pa, tapos hahanapan pa ito ng budget. Baka mamaya, sa tagal ng panahon na yan, mawala na yung mawala na yung bill ni Congressman Arnan Panaligan. Kumbaga, isang hakbangin na lang nasa Senate na ito. Aaprobahan na sana, may humabol pa. Ang sinasabi, hindi naman daw nila tinututulan. Kaya lang, parang gano'n na rin dinidelay mo habang dinidelay mo yan, pinagkakaitan mo ng magandang serbisyo yung ating mga kababayan. Di ba? Yun yung pamamaraan
kasi kung titingnan natin, hindi nila sinasabi sila tumututol at gumagawa sila ng panibagong Version. counter offer. Oo. Kumbaga, yung tawag doon. Kasi nga, gusto nila ay bagong infrastruktura, Oo. bagong lokasyon. Oo. Ang tanong kasi dito, yan ba ay hindi, kasi kung tingnan natin ang ano kasi yung health services katulad niyan, yung mga pasilidad ng hospital, yan ay urgent eh. Pangangailangan niya ng mga kababayan natin sapagkat lumalaki yung population ng Oriental Mindoro, ng Occidental Mindoro. Kasi kung makikita mo, alam mo, nasa provincial hospital natin, hindi lang naman taga-Oriental ang pumupunta dyan eh. Totoo. Mula dyan sa Romblon, mula sa Occidental Mindoro, dinadala dyan at gumagamit ng ating hospital kasi hindi bawal naman tanggihan yan. Although sabihin natin is provincial hospital lang ng Oriental Mindoro yan. Kasi ang serbisyong medikal ay kahit sino man ay hindi pwedeng tanggihan yan pag pangangailangan. So ang ibig sabihin, sa dami ng pasyente na pumupunta dyan, sa dami ng siniserbisyuhan, kulang yung mga empleyado, kulang yung mga eksperto, ng mga doktor dyan na para gumamot ng mga kababayan nating dinadala na may sakit dyan. Kulang ang pasilidad, kulang yung mga teknolohiya na makabago para mas mabilis masuri at magamot itong mga kababayan natin. Pag nandyan na naging regional hospital yan, yun ang ino-offer ng Department of Health, di ba? Oo. I-take over lang, dadagdagan lahat, ano man ang pangangailangan ng ating mga kababayan, mas madali na mas kapakipakinabang. Tama partner, no? Tama yung mga sinabi mo. At alam mo, sa totoo lang talaga namang yung issue diyan sa atin sa Oriental Mindoro Provincial Hospital, hindi naman natin may tatanggi, may problema talaga sa kakulangan ng gamot. Doon sa pasilidad, doon sa mga health worker natin, may problema din diyan, doon sa mga pasweldo, lagi nadi-delay. Alam natin masakit din sa ulo ito ng provincial government natin eh. Masakit yung budget nilalagay diyan, malaki din budget nilalagay diyan. Nakakapagtaka lang partner, bakit baga ayaw pang ibigay sa DOH samantala kung ang DOH take over diyan, sila na lahat ng bahala diyan. Gamot, mga gagandang pasilidad, nakita mo naman yun sa Batangas Regional Hospital. Ganun ang mangyayari diyan eh. Di ba? Kabawasan sa sakit ng ulo ng ating provincial government yan. At yung pondong inilalaan ng provincial government diyan, pwede mong ilagay sa sa ibang lugar eh. Kung gusto mo talaga ng provincial hospital, edi itayo mo doon sa may Pinamalayan, doon mo gawin yung gusto mong provincial hospital. Yung pondo mong makukuha diyan, doon mo dalhin at lagyan mo ng mga magagandang equipment doon, mga facilities, mga doktor. Ito yung malaking bagay. Isipin mo, problema na lang natin sa gamot masusolusyonan. Ang problema natin doon sa mga health worker na lagi na lang nagrereklamo pagdating doon sa mga sweldo na delay, mga palakasan, mawawala diyan. Pagdating doon sa yung mga doktor na laging naiipit pagdating ng eleksyon, hindi nasasakit ang ulo nila. Alam mo, may problema din ng mga doktor diyan pagdating ng eleksyon. Naiipit din sila eh. Kung national na yan, DOH na yan, di wala na silang problema, wala na silang pakialam. Magaganda pa yung mga benepisyo nila diyan. Hindi pa madidelay yung sweldo ng mga health worker diyan. Yung hatian nila dyan sa PhilHealth, baka bahala na sila, mas maganda siguro mangyayari diyan. Nakakapagtaka lang, bakit parang sinasabi nila hindi naman kami, pumapayag naman kami, pero parang ganun na rin eh. Pag dinedelay mo yan, habang dinedelay mo yan, parang pinagkakaitan mo na magandang serbisyo yung ating mga kababayan. Kasi kung pumapayag sila, dapat matagal ng aprobado yan. Matagal na dapat hinabol pa sa Senate Aproba na lang kasi kung ang tanong kasi diyan, kung sila'y pumapayag, tapos na yan. Na-convert na yan. Siguro nasimulan na yan. Hanggang ngayon naman, di ba, nakabinbin pa sa Senado yan. Oo, dahil may humabol nga May humabol nga wala man silang endorsement di ba? Kasi dati meron kayong mga ginagawa pa dating mga resolution endorsing na ganito na kapag convert ng Oriental Mindoro into regional hospital, nung kayo vice gobernador pa,
Oo. Na meron yan, may manifesto yan, may kumpleto ng documents yan. Na meron kayong resolution supporting the conversion of provincial hospital to regional hospital. Di ba nung pinail ng bill na yan nung panahon ni dating Congressman Doyle Yatson. Mhm. Tapos naging materialize lang siya nung panahon ni Congressman Arnan Panaligan. Oo. Now, noon nung panahon na yon na di ba nagkakagulo pa kung sino kiniklaim pa yung mga na kung Oo, di ba? di ba? Na kung sino talaga ang nagpo-push ng naturang bill. Kinukuha yung credit, Ngayon di ba? nandiyan na, Oo. di ba? Mm. At saka Yun yung sana mga pinagtataka natin. Sana partner itong ating sangguniang panlalawigan. Isa pa rin ito may magagawa sana itong mga ito para ma-approve din Kaya lang mukhang hindi natin malaman parang iba yung prioridad nila ngayon katulad ng ating Vice Governor itong si AG Falcon mukhang ito napaka-importanting desisyon na ito itong issue na ito dahil ito para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Mukhang walang ginagawa itong mga ito. Pero pagdating do sa sa pag-approve ng mga ordinansa diyan sa Armorac, napakabibilis. Hindi naman mapapakinabangan ng ating kababayan 'yan. Pero itong dapat pakinabangan at kailangan ng ating mga kababayan tila walang aksyong ginagawa itong ating sangguniang panlalawigan. Alam mo ba, nung isang araw, mukhang meron yatang seminar na ginawa dyan sa Kapitolyo hinggil dito sa pagbibigay ng bakuna doon sa mga biktima ng ESF. At kung meron mang kasi may parang may ginagawa sila ngayon na manifesto kung saan pang area dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro yung may mga alagang baboy. Oo. Dahil meron kasamang sandi. Good news yan dahil merong mga bakuna ngayon na pinurchase ang ating Department of Agriculture para matulungan itong mga kababayan nating mga hog raisers kung meron pang natitira ay kailangan nilang i-report sa DA na ang kanilang alaga para mabigyan sila ng vaccination. Yung kanilang mga alaga para at least kahit pa paano kung meron mang mga ESF pang kasi alam mo existing pa yung ESF Meron pa bang Meron pa bang naglalakas ng loob na mag-alaga ng baboy? Marami pa kasamang sandi. Actually may mga areas kasi hindi talaga tinamaan pa. At kumbaga itong mga racers na ito yung mga survivor, yung kanilang mga alaga na yun natitira. So merong merong programa ngayon, di ba? Matatandaan mo nung tinamaan ng Batangas, nagkaroon na ng mga samples yan nag-purchase na yung Department of Agriculture nitong ASF vaccine na kung saan marami na nakikinabang at mataas ang efficacy niya dahil yung mga nabaksinan ay almost okay naman, hindi na siya tinamaan ng sakit. So ito ngayon yung kampanya ng Department of Agriculture nung isang araw dahil nakakwentuhan ko yung isang hog raiser na pumunta umattend sila sa Kapitolyo dahil merong dumating yung ating Assistant Secretary, yung si Ate Dante Palabrica, na siya ngayon ang nag-endorse dahil meron ding problema kasi kasamang sandi ngayon yung ating mga broiler raiser dahil may mga sakit na kumakalat, yung avian influenza, yung tinatawag itong sakit. Iba pa yung bird flu, Iba pa yung bird flu. Parang gano'n na rin yung avian influenza na yun. Yun yung peste. Doon naman sa mga broilers natin. Pero mostly, ang sabi nga ni Doc Dante, ito'y tumatama ngayon sa mga itik, pato, parang gano'n. Pero safe naman ang lalawigan natin dahil wala naman ditong dumadayo ng mga itikan At saka kung titingnan natin, yung yung mga itik kasi hindi naman nakakalipad ng kahaba. Hindi naman sila tumatawid dito sa atin. So safe pa rin yung area natin. Maliban na lang kung magiging pabaya. Pero dapat dapat merong ginagawa din ng ating provincial government just sinasabi mo hindi porke hindi tayo apektado sa ngayon dapat siguro yung preventive na may ginagawa din. Baka mamaya makapasok. Di ba? Kaya dapat dito maging mahigpit yung mga port natin dahil siyempre kailan ba naman tayo kikilos kung tinatamaan na?
Walang pinagkaiba yan doon sa nung panahon na dapat tayo ay ASF free. Ang Oo. problema nito, binuksan nila yung southern part ng ating lalawigan para magkaroon ng libreng pamimili yung mga taga-Panay Island Mhm. ng baboy dito sa atin, na kung saan doon nagsimula yung case ng ASF dahil naging open ito, hindi naging mahigpit yung ating LGU. Mhm. At pinayagan nila, kung tutusin, dapat noon pa lang meron na tayong prevention eh. Kung hindi yan niluwagan, kung katulad ng Occidental Mindoro that time, Mhm. sana hindi tayo naapektuhan ng ASF. Oo. Kaya yun yung, yun din ang usap-usapan sa mga hog raisers eh, dahil ika nga nila, base sa kanilang obserbasyon, ay mukhang naging, mukhang may kaluwagan. Mhm. At parang hindi pinaghandaan dahil alam mo naman, matatanda naman natin nung panahon tumatama yung isip dito sa lalawigan natin nagkakaroon ng pagpapanik yung mga hog raisers natin. Kung una pa nagkaroon din ng sa panamantala naman itong mga buyers ng Oo. mga baboy dahil kahit Mhm. walang sakit yung baboy, napipilitan ngayon yung mga may-ari na ibenta dahil natatakot sila na baka tamaan pa ng ESF. Oo. Pero kung merong tamang proseso sana nung panahon na yun, ang local government para proteksyonan yung mga hog raisers, hindi mangyayari yun. Hindi Oo. sila mapagsamantalahan. Oo. Diba? Dahil may mga areas naman na pwedeng pagdala ng baboy eh. Mhm. Matatandaan mo, nag-declare ng state of calamity yung ating lalawigan dahil sa ESF. I don't know kung Oo. naka-receive ba yung mga hog raisers Yun natin. ang siguro ang isa pang tanong kung na-receive ba yung tulong doon sa ating mga hog raiser na naapektuhan nitong ASF. Bagamat sa ngayon talagang mahal ang karin ng baboy ngayon. Halos mas Nasa mahal pa yata 400 sa baka, sa beef. Ha? Oo. Kung hindi Oo. ako nagkakamali, parang 450 pesos ang presyo ngayon ng karne ng baboy. Mhm. At alam mo ba kung magkano yung line? Oo. Pagka meron kang alagang baboy ngayon na mga 100 piraso, milyonaryo ka na kasamang sandi. Oo. Kasi Oo. yung isang baboy nagkakalaga ng almost 25,000 pesos per head. Mhm. Kung may 100 ka, di 2.5 million. Mhm. Ah, Oo. Partner, ganun ngayon to. madaming nakatutok din sa programa natin. Batiin ko muna to si Jason Amar. Binabati natin. Hoy, nga pala si Attorney Joel Habal nakatutok sa programa natin. Itong Magandang isang tanghali, magaling na Attorney. abogado, At syempre Long si time paring no look. Leo De Leon, nakatutok din sa ating Parang Leo. programa. Hmm. At partner, yung problema dito sa City Hall, yung sa City Hall kasi may problema dito eh. May problema na naman yung mga GO. Kaya lang itong GO naman ng sangguniang panglungsod. Kasi yung Parang may special session sila kagabi. hindi natin alam kung anong nangyari. Kaya lang based doon sa napanood kong ilang footage ng video, nag-uusap dito si Vice Mayor Bim Ignacio tsaka yung budget officer. Mukhang may pinapaliwanag yung budget officer parang tungkol doon sa sweldo. Kung bakit nga daw hindi na ibibigay. Ang sinasabi, pakinig natin, hindi natin alam kung sino pinakikiusapan niya na permahan na. Parang papasko na daw sa kanya yung pagperma doon para mapasweldo na yung mga GO ng sangguniang panglungsod. Kasi nga, ang sinasabi, di umano ay yung GO naman daw ng executive ay nakasweldo na. Bakit naman daw itong GO ng sangguniang panglungsod ay hindi pa nakakasweldo? Kawawa din naman itong ating mga GOD yan dahil magpapasko. Isipin mo, magpapasko, inaasahan nila yan. Yan ang may pinagtrabahuhan nila eh. Pinagtrabahuhan nila yan at yung perang isisweldo sa mga yan ay hindi naman galing sa mga bulsa nila. Galing yan sa pera ng taong bayan kaya wag nilang pahirapan yung ating mga manggagawa diyan sa city government. Kumbaga pabor na ay kung totoo yung sinasabi ng budget officer na nakikiusap siya at kung maaari papasko na. Maganda 'yun. Sana napermahan. Hindi natin alam kung kasi nahanap tayo ng balita kanina, hindi natin alam kung ano na nangyari, kung mapepermahan ba yung sweldo ng mga GO ng sangguniang panglungsod. Alam mo kasamang sandi, sa totoo lang, ito yung obserbasyon natin, bakit kailangan makiusap ang budget officer? Yun partner Kasi ang
ating mga public officials. Sila ang ano niyan sila yung may karapatan at kanilang ano yan kanilang obligasyon yan na kung ano man ang pangangailangan ng kanilang mga empleyado ay sila ang unang sila ang unang gagawa para makasweldo yung mga taong yan. Sapagkat yung mga yung mga job orders na yan hinair yan para kung titingnan natin kung wala yung mga GOs na yan, hindi yan magpa-function yung isang departamento ng mas maayos yan. Actually, kung titingnan natin, di ba, pupunta ka sa isang opisina ng isang gobyerno, makikita mo sino lahat ang kumikilos dyan. Di ba? Okay, doon niya. Naman doon sa mga opisyalis ng bawat departamento, nakaupo lang naman, ang pipirma lang ng mga papel yan. Pero lahat ng umiikot, gumagalaw, para mag-function ng kanilang departamento, yung mostly mga GO ang gumagawa niyan. Tapos ibibili mo yung sweldo ng mga yan, may pamilya yung mga yan. May mga anak yung mga yan na pinapakain. May mga nag-aaral na anak yung mga yan. May pamilya nilang dapat tustusan ng kanilang pagkain. Tapos i-delay mo ng ilang buwan, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Magpapasko pa partner ngayon. Magpapasko pa ngayon. At nakita natin doon sa video, nakita natin si Vice Bim, medyo masama loob, galit nga. Tapos sinasabi niya, yung sa executive naman, hindi nila hinarang. Hindi nila, kumbaga, mas madami pa daw yun. Nakasweldo naman daw. Bakit naman daw itong sa SP ay parang ayaw pang permahan para naman makasweldo na yung mga GO ng SP. So, yun parang tinatanong yung budget officer kung ano bagang dahilan. Pero parang ang ng budget officer siguro walang may paliwanag. Ang pinapaliwanag kahapon yata iba naman daw yung pinapaliwanag kahapon. Doon sa isang programa. Pero doon sa footage na napanood ko, pinapaliwanag niya talagang daw siya ay nakiusap at kung maaari papasko na. Mapermahan lamang yung sweldo ng mga GO. Which is nakikinig sa atin si Atty. Joel Habal, alam niya ng proseso kung paano. Si Atty. Alam natin yung magiging alam ni Atty. Habal yan, yung mga ganyan alam natin yung magiging opinion ni Atty. Habal yan, sapagkat alam niya yung legal na aksyon pagka ganyang mga sistema. Siguro ang panawagan lang natin yung programa natin, panawagan lang natin dito. Sana naman kung ano man yung nangyari sa session kahapon at parang ilang araw na nagse-session yung mga yan, siguro dahil sa mga problema diyan. Sana naman makasweldo rin. Hindi lang yung GO ng executive, kundi yung GO din ng sangguniang panglungsod para kumbaga pare-para silang happy lalo na ngayon magpapasko nga. May inaabangan yan ng bawat pamilya May kanya-kanyang pamilya yan. Walang personal pagdating sa sahod. Unang-una sinasabi nga natin, pera ng taong bayan ang hindi yan pera galing sa bulsa niyo, yung sisweldo sa mga yan. Kawawa naman dapat maibigay yung kanilang nararapat para sa kanila. I don't know kung napirmahan na kung na-approve na yung budget nila at napirmahan na ba yung for the year 2025 kasi 'di ba parang ito yung panahon para yung annual budget. 'Di ba 2024 parang reenactment budget ang nangyari doon ewan ko ngayon kung ano mangyayari ngayon. Which is hindi sila nagkakasundo, baka maulit at maulit. Nakakaawa sa ang daming punduhan. Ang daming ay natitenga. Ang daming yung partner, may nakausap din tayo mga single parents. Merong ibibigay na ayuda din sa mga yan, hindi na yata na ibigay. Dahil na ibinalik na sa bangko sa katagalan na hindi maibigay ay parang inaibalik daw yata ito sa bangko. Yun ang paliwanag ni Vice Mayor Bim nung nakausap natin, di ba? Yung para sa mga sa mga single parents. Dahil may mga inaantay pa daw na dapat kaharap para ibigay yun. Sa katagalan siguro hindi na naasikaso. Ibinalik na sa bangko. Yung senior citizen natin may problema din yata. Yung sinasabi ni Ka Robert yung gatas. Ewan kung naibigay na rin mga gatas-gatas na yan. Tsaka yung may pangako yatang ayuda rin diya sa mga senior citizen natin. Alam mo si Ka Robert, di naman yan kailangan ng gatas Kailangan yan bote ng beer.
Masaya yan pagka nakikita niya si puti. Ha? Ay, binabati natin si si Congressman Arnan Panaligan, ha? Talagang nakita natin yung kanyang sipag, ha? Isipin mo yung tanda mo partner, yung rice tarification law na isa sa talagang hindi rin naging magandang epekto sa ating mga magsasaka dahil nga 'di ba kaya naman ito create ito yung nag-propose nito ay si Senator Cynthia Villar, para daw bumaba ang bigas pero hindi nangyari. Mukhang ang nakinabang lang dito ay yung mga negosyante. Ito yung naamyenda na partner. May mga dinagdag ngayon dito sa rice tarification law na ang principal sponsor dito ay si Congressman Arnan Panaligan at malaki yung madami yung tulong na binibigay ngayon para sa mga magsasaka. Sana yung tatanong natin medyo busy ngayon sa Kongreso. At alam mo naman, ilang komite ang hawak niya? 13 komite ang hawak ni Congressman Arnan Panaligan dyan sa Kongreso. Pag-uwi niyan dito, wala rin time yan dahil pumupunta yan sa mga liblib na barangay ng unang distrito at inaalam yung problema at pangangailangan ng ating mga kababayan, partner. Napakaganda partner ilang bill na yan Isipin mo pang-anim na bill na yata ni Congressman Arnan Panaligan. Kasama yung madami yung bill niya pang-anim na yata yan na napirmahan ng Pangulo. Alam mo yung kapipirma lang ni PBBM itong yung Agricultural Tarification Act. Oo. Yung 'di ba nagkaroon ng revision yata yan na ang nito ang purpose nito para para ma-energize muli ang ating agriculture sector. Magkaiba ba partner yan do sa rice tarification law tsaka rice tarification act na yan? Magkaiba ba yan? Parang magkaiba siya pero dapat kasi isinama muli dito na buhayin yung NFA para magbenta sa mga market. Ang problema, hindi pa rin sila pinapayagan na magbenta ng bigas sa mga public market. Kaya yung presyo ng bigas natin parang wala pa ring paggalaw. Oo. Nabalitaan ko partner nga at napanood ko sa TV mismo mga opisyal ng NFA ang humihiling na payagan silang magbenta ng bigas sa merkado para kasi nga maaaring mapababa pa nila yung presyo ng bigas sa presyo ng bigas sa ngayon. Mas mapapababa pa daw nila ito kung sila makakapaglabas o makakapagbenta ng bigas sa merkado. Kasi nga batay nga doon sa official ng sa isang official ng NFA ay sobra-sobra ngayon ang kanilang stocks sa kanilang mga bodega na dapat ilabas na. Ang tanungan niya kasi wala na itong mga stocks kasi ng NFA, 'di ba? Sila ay obligado lang bumili para stock dahil gagamitin sa mga calamities, 'di ba? Mga relief operations galing sa NFA yan. Pero ang sabi nga ng isang official ng NFA, sobra-sobra ngayon ang kanilang stocks sa kanilang mga bodega na kung saan pag hindi na ilabas ito ay maaring aabutin na naman ng hindi magandang amoy. At di ba minsan may nilalabas sila yung parang may bukbok na. Hindi na makakain ngayon ng ating mga kababayan. Hindi naman kasi pwedeng yan. Ang gagawin na naman siguro diyan maaaring naman ng ating gobyerno ay doon naman sa ayuda purposes. Alam mo naman pag may ayuda masyadong napupolitika yan pag may ayuda kasamang pumumulitika hindi may iwasan yan dapat mabigyan ngayon ng karapatan ng NFA para maibalik ulit sa market yung kanilang pagtitinda ng bigas. Okay. Partner, binabati ko lang si Kapopong Ortega Diaz sa bayan ng Victoria. Talagang ito'y handang-handa na para manungkulan diyan sa bayan ng Victoria at kitang-kita naman natin yung kanyang performance kahit tong siya konsehal pa. Madami itong naging proyekto diyan sa bayan ng Victoria. At ang nakakatuwa dito partner, yung kanyang slate, yung kanyang mga konsehal, may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang kumbaga may abogado, merong para sa kalikasan. So maganda yung pagkakasama-sama nila. At ang kagandahan nito, itong mga ito yung kanyang vice mayor ngayon, dati hindi sila magkasundo niyan, pero dahil nga doon sa usapin diyan sa Victoria, nagkasundo-sundo sila. Siguro para nakikita nila kailangan na talaga ng pagbabago diya sa Victoria. Medyo i-play ko yung kanyang isang ads
Tayo na po, usap sa magkahap para sa bayan, para sa masasang mga lingkod ng tapat na may dalang, may dinarong nagsumama sa panawagan. Tayo na po, magpapatubili, para sa kinabukasan ng ating lahi, ang bayan natin, ating kabayan. Tayo natin tayo ang bagong kinabukasan. Yun yung Tayo na po. tayo na po, Oh. tayo na po sa bagong Victoria ni Kapo pong Ortega at makakasa kayo ng magandang serbisyo. Alam ko ito'y kun eh. Pagdating lalo sa kalikasan ito'y ayaw na ayaw niya yung sasalaula yung kalikasan diyan sa Victoria. Binabati ko rin partner si congressman, dating congressman ngayon tumatakbong mayor ng Calapan City, si Mayor Doyle Liachon. Dahil tayo bilib tayo dito sa taong ito eh. Kahit kasi nung mayor ito, kitang-kita mo lahat yung kanyang mga naging proyekto na hanggang ngayon napapakinabangan. Nakatatak kasi. Kumbaga may pruweba, may naandyan at nakikita, napapakinabangan hanggang ngayon yung kanyang mga naging proyekto. Pamula doon sa Orange Card, City College, at doon sa mga disiplinang pinatupad niya noon, partner. Talagang makikita mo si Mayor Doyle Leachon, sabi nga ang pagbabalik, isa sa mga naging programa niya, partner, dito yung ating Calapan Public Market at napakaganda niya nung una. Talagang makikita mo gumagana ng maayos yung escalator niyan. Yung escalator natin hindi na gumana, matatapos na yung mag-e-election na. Hindi na gumana yung escalator natin. Ito yung nagawa pero mukhang isang araw lang yata tumigil na uli at mukhang sayang lang yung perang binayad diyan. Hindi na, dapat may warranty yan pero mukhang walang warranty yung ating escalator. Si nga pala si Bong Brocal, yung ating bukal diyan sa unang distrito, si Konsyal Josie Niria, sino pa ba, si Konsyal Ronald Liachon, ito yung napakasipag din. Buti yung may bahay ng ating tumatakbong Mayor Doyle Liachon. Partner? Ayan. Wala tayong oras. Oo nga pala. Sige, tayo na may marami pang programang sa Lunes pa. Meron pa tayo, no? At hindi na natin nakapanayam si Congressman Arnald Panay. Sana nalaman natin yung kalagayan ngayon sa Kongreso, busy at gustong sumingit lagi sa oras, kaya lang hindi talaga makasingit, partner, dahil do sa deliberation nangyayari ngayon sa Kongreso. Okay, partner? Marami pong pagkakataon para makapanayam natin si Congressman Panaligan kasama sa atin. Pero wala tayong oras. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Tumlago po. Magandang tanghali sa inyo lahat. At Sandy Soriano po ang inyong nakasama sa isang oras na talakayan. Gandang hapon po sa inyo lahat.